Sa isang malalim na kagubatan, masayang namumuhay ang mag-asawang si Bert at Sonia kasama ang kanilang dalawang anak na sina Mot at Marianne. Maayos, simple at maganda ang kanilang pamumuhay. Araw-araw, nagtutulungan silang mag-anak sa kanilang mga gawain. Nasa tamang gulang na ang mga anak nila, kaya't nakakapagbigay na sila ng tulong sa mga gawain sa bahay. Ang maggamang si Bert at Mot ay magkasama sa pagtatanim at pag-aani ng mais. Malaki ang kanilang kaingin na may 3 ektarya, ngunit mais lamang ang kanilang itinatanim dahil mabilis itong maibenta sa bayan. Kumikita sila ng 3,000 piso bawat buwan at nakakapagtabi pa sila para sa mga punla sa susunod na taon. Samantalang ang maginang si Sonia at Mary, naman ay araw-araw na naglalaba at gumagawa ng mga gawain sa bahay. Kasama na rito ang pagpapakain sa kanilang mga alaga, tulad ng mga hayop na katuwang nila sa kanilang araw-araw na buhay. Masagana ang ani nilang mais buwan-buwan. Nakakapagtabi sila ng pera para makabili ng motor dahil gusto ng kanilang ama, si Bert, na mabilis silang makapunta sa bayan kapag kinakailangan. Hindi nagtagal, nakabili na sila ng motor. At para sa darating na pasukan, sinabi ni Sonia kay Bert, hindi na mahihirapan ang mga bata sa pagpasok sa eskwela. Isang tahimik na gabi, habang ang buong pamilya ay natutulog, may kumakaluskos sa dilim. May mga nagtatangka palang manloob sa bahay nila Bert dahil narinig na sila lang na taga-bukid na nakabili ng motor. Ang balita ay nagdulot ng inggit sa mga kalapit bukid nila. Tulog ang pamilya ng gabing iyon nang biglang natigil. Ang pagkahol ng aso at ang iyak ng baboy, pati na rin ang ingay mula sa iba pang mga hayop na alaga ng pamilya. May masama palang nangyayari. Maya-maya, bigla na lang lumitaw ang halos 6 na tao sa labas ng kudal ng bahay. Marahan nilang pinasok ang bahay at walang awang pinagtataga ang mga natutulog na miyembro ng pamilya. Si Mot, kahit duguan, ay pilit na tumakbo palayo. Ngunit sa harap niya, may 5 lalaking makikisig na humarang sa kanya at pinagtataga. Siya nang walang kalaban-laban. Matapos makuha ng mga nanloob ang mga bagay na gusto nila, nilimas nila ang ari-arian ng pamilya. Mahirap isipin ang kalunos-lunos na sinapit ng pamilya ni Bert. Wala ni isa ang nakaligtas. Iniwan ng mga nanloob ang mga katawan ng pamilya, puno ng dugo at sugat na nakatambad hanggang sa labas ng bahay. Isang umagang umuulan, isang masayang pamilya ang naging tahimik at parang walang malagim na nangyari. Nawala ang mga katawan, ang dugo, at pati na ang buong pamilya. Wala nang nakakaalam sa pagkamatay ng pamilya ni Bert at sa biglaang pagkawala nila. Sa isang bayan sa Masbate, naninirahan ang manghuhula na si Nanay Nora. Bago lang siya sa bayan ng Bagakay, ngunit mabilis siyang nakilala ng mga tao. Malawak ang kakayahan ni Nanay Nora sa panghuhula. Kahit titigan lang niya ang isang tao at magbabanggit ng dasal, nakikita na niya ang mga pinakamalalang kasalanan at kabutihan na nagawa ng isang tao. Panghuhula lamang ang kakayahan ni Nanay Nora. Dumaan siya sa Bagakay dahil sa naiwan na lupain ng kanyang yumao na asawa. Isang aso lang ang kasama ni Nanay Nora sa buhay. Aliw na aliw naman ang matanda dahil mabait at masayahin ang mga tao sa Bagakay. Ang mga kapitbahay niyang kasing edad, niya ay nagbigay ng maliit na kariton at isinama siya sa pagtinda ng mais sa malapit na palengke. Pati ang kapital para sa kanilang panimula ay ipinahiram pa ng mga ito. Hindi nakatanggi si Nanay Nora at nakasundo niya sila Nanay Fatima at Nanay Maris. Sa pagtitinda, nakabenta naman ang matanda at umuwi silang 3 na nakangiti. Matutulog na si Nanay Nora nang mapanaginipan niya ang yumao niyang asawa. Sinabi sa kanya ng asawa sa panaginip, "Huwag magtiwala sa mga kababaryo ko at iwan na ang lupa na pagmamay-ari ko." Nagising si Nanay Nora at nagdasal ng taimtim sa Panginoon. Sa pagkakalam po ninyo, hindi sa demonyo nagmula ang kakayahan ni Nanay Nora. Hindi rin niya ito hiningi sa iba. Naging likas ito sa kanya dahil nagmula siya sa lahi ng mga babaylan ng norte na kinatakutan ng mga aswang, mangkukulam at iba pang uri ng mga nilalang lupa. Isang umaga, pagbukas ni Nanay Nora ng pinto, nakita niya si Nanay Maris na naghihintay sa kanya at may bitbit na malaking isda. Hindi alam ni Nanay Maris, ngunit nagsambit na si Nanay Nora ng dasal upang mahulaan ang tao na nasa harap ng kanyang bahay. Pagkatapos, sumigaw si Nanay Nora, "Sandali, magbibihis muna ako." Napatungo naman si Nanay Maris habang naghihintay. Pumasok si Nanay Nora sa kanyang silid, nagsindi ng kandila
at nagdasal sa kakaibang wika. Sinarado ni Nanay Nora ang bahay at kumilos ng parang butiki. Sumayaw siya ng kakaiba na parang hango pa mula sa sobrang tagal na panahon. Ilalabas ni Nanay Nora ang telang pula at isinuklob ito sa sarili. Nagdasal siya ng mabilis at taimtim. Sa ilang sandali, nalaglag si Nanay Nora mula sa taas. Ito na ang kamalayan ni Nanay Nora na bumalik sa nakaraan. Nakita ni Nanay Nora si Nanay Maris na naglalagay ng pagkain sa plato at pasimple niyang tinataktakan ng puting pulbos ang pagkain ng mga bisita. Dahil noon ay pistahan sa Bagakay at si Nanay Maris ang nagtangkang magpakalat ng lason, nahulog ulit si Nanay Nora at nailipat siya sa isang lugar kung saan nakita niya ang mga taong nakahandusay. Bumubula ang mga bibig at nagpapakita ng mga senyales ng pagkakalason. Halos 100 tao ang nalason. Maya-maya, lumabas ang iba pang mga tao mula sa dilim at bumati kay Nanay Nora. Magaling Maris, napagtagumpayan mo ang misyon. Ikaw nga ang tinaguriang maglalason sa bundok ng Burabod. Bigla na lang bumalik ang kamalayan ni Nanay Nora sa kanyang katawan nang magbukas ang pinto. Pumasok si Nanay Maris at, sabay, tumayo si Nanay Nora. Itinago lang ulit niya ang telang pula. Pinilit ni Nanay Maris na iniabot ang isda kay Nanay Nora, ngunit tinanggihan ito ng matanda dahil mayroon pa siyang tirang gulay na gata. Agad na tumalikod si Nanay Maris na may galit na lumabas sa kanyang mukha. Nawala ang takot at pagkabahala ni Nanay Nora sa pag-alis ng bisita. Nakahinga siya ng maluwag at nawala ang sobrang kaba. Nag-iisip si Nanay Nora, ano kaya ang tunay na nangyari sa mga dating tao sa Bagakay at kay Nanay Maris na maglalason pala? Muntik na akong madali nito. Naisip niyang kailangan niyang mapaniwala si Nanay Maris na wala siyang alam tungkol sa mga nangyari at para malaman din kung ano ang nangyari sa mga taong nakita niya sa nakaraan. Lumabas si Nanay Nora at naglakbay patungo sa bulungan. Medyo kalayuan mula sa Bagakay kung saan madalas ang bagsakan ng isda. Sigurado siya na walang laso ng mabibili niya roon. Nang makarating siya sa bulungan, nakita niyang maraming tao sa paligid. Matapos maglibot at maghanap ng isda, nakapili na si Nanay Nora at tinumbok na ang direksyon pabalik sa Bagakay. Masuskalang daan patungo sa baryo at medyo tago rin, kaya't mahirap itong mahanap. Sa unang pagpunta niya dito, talagang nahirapan siya. Habang naglalakad si Nanay Nora, nakasalubong niya ang mag-ama na sina Bert at Mot. Binati siya ng dalawa at sinabi ni Bert na galing sila sa bayan ng Bagakay para maningil sa mga namuhunan sa binagsakan nila ng mais. Tumango si Nanay Nora at gusto sana niyang hulaan ang dalawa, ngunit nag-alangan siya dahil mahaba ang proseso ng biglaang panghuhula. Nagkaroon ng pagkakataon na nagtanong ng magalang si Mot, "Nanay, saan po kayo pupunta?" Sumulyap si Nanay Nora at nagngiti, sagot niya, "Taga-Bagakay ako." Bigla namang nagtanong si Bert, "Ano pong nangyari sa mga tao sa Bagakay? Parang aligaga sila nung nagpunta kami para magbagsak ng mais. Parang hindi nila alam ang gagawin at hindi rin nila alam ang presyo ng mais namin. Buwan-buwan kami magbagsak ng mais sa kanila." Doon, kinabahan si Nanay Nora. Sinabi niya, "Nakita kong namatay ang mga tao sa Bagakay dahil sa lason na inilagay ni Maris, ang maglalason ng Burabod." Napakunot ang mukha ni Bert at maraming tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Kilala ni Bert si Maris, isang bantog na maglalason noong nakaraan dahil nagbagsak sila ng mais bago ang piyesta. Sumabi pa si Mot, "Kung nagkataon pala, piyesta tayo nung nagbagsak ng kalakal, namatay na rin kami." Tinanong ni Bert si Nanay Nora kung totoo ba ang mga pinagsasabi nito. Sumagot ang matanda, "Babaylan ako galing norte." Napaatras si Bert dahil may alam siya tungkol sa mga babaylan ng norte. "Ikaw ba ang asawa ni Mang Bering?" tanong ni Bert. "Oo naman," sagot ni Nanay Nora. "Kung ganoon, bakit nilason ng napakaraming tao sa Bagakay?" tanong ni Bert. Hindi alam ni Nanay Nora ang eksaktong nangyari, ngunit sinabi niya, "Basta nakita ko ang mga bangkay noong piyesta. May lumabas mula sa dilim na mga tao na hindi ko makita ang itsura, parang hindi tao ang nasa likod. Si Maris lang ang nakikita ko ng malinaw." Ibig sabihin tao si Maris. "Siguro mga laman lupa o aswang," sabi ni Bert. "Iyon ang hindi ko alam," sagot ni Nanay Nora na nag-isip ng malalim. Nagpaalam na ang mag-ama at nagmamadaling umalis sa takot. Si Nanay Nora naman ay naglakad pa uwi. Sa daan, nakasalubong niya ang ilang kalalakihan na may masamang tingin sa kanya, ngunit hindi na ito pinansin ng matanda. Nang makauwi si Nanay Nora, agad siyang nagluto ng makakain.
Tanghali na kaya't kumain na ang matanda. Matapos ang pagkain, marahan na naman siyang kumilos at nagsimulang sumayaw. Bilang paghahanda sa isang ritual ng babaylan, ang layunin niya ay hulaan ang mangyayari sa magamang sina Bert at Mott. Nagtakip siya ng pulang tela sa kanyang ulo at nag-umpisa ng mabilis na pagdasal. Sa gitna ng ritual, napunta siya sa kasalukuyang kaganapan sa bahay ni Bert. Sa kanyang pangitain, nakita niyang habang natutulog ang pamilya, isang lalaki ang pumasok sa bahay at pinagpapatay ang lahat. May isang batang lalaki na tumakbo upang makatakas, ngunit bigo siya dahil may nakaabang na mga kalalakihan sa labas ng bahay. Bigla na lamang naputol ang paglalakbay ng babaylan sa oras at bumalik ang kamalayan ni Nanay Nora sa kanyang katawan. Tumayo siya, nag-isip at naisipang kunin ang telang puti na nakatago sa baol. Ayon sa kanya, ang telang ito ay pamanapa ng mga babaylan sa kanilang angkan. Ibinigay ito sa kanya dahil siya lamang ang nagmana ng dunong ng pagiging babaylan. Isang kakayahang bihira lamang dumaloy sa kanilang pamilya. Kinuha rin ni Nanay Nora ang bilog na talim na tinatawag na sanggot. Ayon sa kanya, ito ang natatanging sandata ng mga babaylan mula sa kanilang lahi. Ang talim ay dinasalan ng 3 babaylan mula sa kanilang angkan at dito inilipat ang kanilang dunong. Dahil dito, naging napakatulis ng talim laban sa kahit anong masamang nilalang na may pisikal na anyo. Nagmamadaling lumabas ng bahay si Nanay Nora, dala ang sanggot at ang puting tela. Dito na maabutan ko pa ang magama sa bulungan. Bulong ng matanda sa sarili, naawa ako sa sasapitin ng pamilya nila. Ilayo nawa sila sa kapahamakan. Samantala, ang magama namang sina Bert at Mott ay nakarating na sa bulungan. Nakita ni Bert ang kanyang pinsan na si Waray, kaya agad niya itong binigyan ng bayad para sa pagkakargador ng mais. Marahan namang tinanggap ni Waray ang pera at ngumiti. "Kumain na ba kayo, pinsan?" tanong ni Waray. "Bakit parang namamadali kayo? Parang may kinakatakutan." Hindi na sumagot si Bert at dali-daling umalis kasama si Mott. Habang nag-uusap ang magpinsang sina Bert at Waray, napansin nilang may nakatingin sa kanila ng matalim. Agad itong napansin ni Waray kaya binati niya ang tao. "Paring Waldo, may problema ba?" tanong ng binata. Ngunit hindi sumagot si Waldo at bigla na lang itong umalis na parang walang narinig. Napakunot noo si Waray at napabulong sa sarili. Parang may mali sa mga tao ng Bagakay. Nagiging tulala na sila at parang ibang tao na. Nag-iba ang aura nila at wala na rin ang mga kargador ng Bagakay. Kung magpunta man sila rito, hindi na sila namamansin. Parang ewan. Maya-maya pa, natanaw ni Waray ang pinsan niyang si Bert at ang pamangkin niyang si Mott na nakasakay na sa isang lansya papunta sa isla ng Rizal kung saan nakatira ang magama. Sa di kalayuan, napansin naman ni Waray ang isang matandang babae na tila may hinahanap sa labas ng bulungan. Mukhang bagong mukha ito, bulong ni Waray sa sarili. Nilapitan niya ang matanda at magalang na tinanong, "Nisto po ang hinahanap ninyo, nanay?" Sumagot naman ang matanda na nakita mo ba ang magamang nagbabagsak ng mais sa Bagakay? Agad namang sumagot si Waray ng may paggalang, "Si Bert po ba yon? Pinsan ko siya." Sumakay na sila ng lansya, animo pa ni Waray sa matanda na napansin niyang may pag-aalala sa mukha. Sinabi naman ni Nanay Rosa sa binata, "Pwede ba kitang makausap?" Sumang-ayon naman si Waray, bagamat puno ng pagtataka, at nagtungo sila sa isang lugar na walang tao. Sa tahimik na lugar, nagsalita na si Nanay Rosa. "Gusto kong iligtas ang pamilya ni Bert sa mga gustong pumatay sa kanila." Agad namang nasindak si Waray. "Bakit? Sino po ang nakaaway o nakaalitan ng pinsan ko?" tanong niya. Sumagot si Nanay Rosa, "Hindi ko alam, pero malinaw ang nakita ko sa paglalakbay ng aking kamalayan." Muling nagtanong si Waray, "Sino po kayo, Lola? At bakit ako maniniwala sa inyo?" Nagpakilala naman ang matanda. "Ansa ko ay isang babaylan galing Norte. Alam mo naman siguro ang dunong ng mga babaylan." Napaisip si Waray at agad na sumang-ayon. "Oh, Lola, sige, ano po ang nakita ninyo? Paano natin matutulungan ang pinsan ko at ang pamilya niya?" Huminga ng malalim si Nanay Rosa at nagsimulang magpaliwanag. Una sa lahat, patay na ang lahat ng tao sa Bagakay. May ibang elemento ang pumalit sa mga katauhan nila. Lahat sila nilason ni Maris. Nanlaki ang mata ni Waray at nagtanong, "Sinong Maris? Yun bang maglalason sa bundok ng Burabod?" "Oo," sagot ni Nanay Rosa ng malakas. "Totoo palang nabubuhay pa ang maglalason na iyon. Demonyo siya at walang puso." Bulalas ni Waray,
Magpatulong na kaya tayo sa pulis? Umiling si Nanay Rosa. Walang magagawa ang awtoridad. Makapangyarihan at mapanganib ang mga elementong nanahan sa bagakay. Kinuha ni Nanay Rosa ang bayong na dala niya at inilabas, ang isang puting tela at isang bilog na talim. Eto iho, ang talim na ito ay makakapatay sa mga elemento na may pisikal na anyo. At ang puting tela, magagawa kang maitago sa paningin ng mga aswang, laman lupa, at anumang uri ng anak ng kadiliman. Humarap siya kay Waray at mariing sinabi, "Tulungan mo ang pamilya ng pinsan mo." Samantala, sa isang madilim na lugar, nakikipag-usap si Nanay Maris sa isang nilalang na nakakubli sa dilim. Napakalaki at mababa ang boses nito. "Maris, ibibigay ko sa iyo ang batong bungaw. Magagawa mong buhayin ang asawa at anak mo na pinatay ng mga tao. Ngunit may isang kondisyon. Kailangan mong pumatay ng maraming tao upang ang mga kalahi ko ay makapasok sa mundong ito. Sa pamamagitan ng dunganan, mawawala ang kanilang mga kaluluwa at ipapalit ang aming mga imbaw. Mamumuhay kami sa ibabaw, sa ganda ng mundong ito, dahil sawa na kami sa madilim na karimlan sa ilalim. Ikaw, Maris, ang susi sa matagal na naming inaasam." Mahaba at mabigat na sabi ng elemento. Handa si Maris. "Gagawin ko ang lahat ng dapat gawin upang maibalik ang pamilya ko. Gagawin ko rin ito para makapaghiganti sa mga tao na pumatay sa kanila," sagot niya. "Ngayon, Maris," sabi ng nilalang sa dilim, "akunin mo ang puting pulbos buhangin sa tuktok ng bundok Burabod. Kapag nagawa mo ito, matatamasa mo ang kakayahan ng isang bantog na maglalason. At Maris, kapag nakuha mo na ang puting pulbos buhangin, gusto kong patayin mo ang lahat ng tao sa bayan ng Bagakay. Diyan namin nais manahan. Ikaw ang susi ng buong lahi namin sa matagal naming inaasam. Pinapangako ko sa iyo na palagi kaming nasa panig mo at tutulungan ka sa lahat ng bagay. Okay na sa akin. Maibalik lang ang pamilya ko. Gagawin ko ang lahat," sagot ni Maris, puno ng determinasyon. Sa sumunod na linggo, umakyat si Maris sa bundok Burabod. Hindi biro ang kanyang naging paglalakbay. Bukod sa sobrang tarik ng bundok, napakaraming ahas at mababangis na hayop ang nakaharap niya. Ngunit sa kabila ng lahat, nakuha niya ang gintong pulbos. Pagbaba ng bundok, dala niya ang pulbos at bakas sa kanyang mukha ang ngiti, kahit sugatan at pagod na pagod. Pagsapit ng gabi, biglang bumagsak si Maris sa lupa. Nawalan siya ng buhay. Ilang saglit pa, lumitaw ang napakaraming anino. Idininig ng isang sa mga ito ang batong bungaw sa ulo ni Maris. Sa hindi maipaliwanag na paraan, bumalik siya sa buhay. Ang kanyang mga sugat ay nawala at parang wala siyang natamo kahit anong pinsala. Pagsapit ng umaga, nagising si Maris. Sa kanyang pagtataka, napansin niyang lubos na gumaling ang kanyang katawan. Napansin din niyang hawak pa rin niya ang gintong pulbos na kinuha niya mula sa bundok Burabod. Ngunit agad na nakabawi sa pag-iisip si Maris. Naalala niyang wala siyang dapat sayangin na oras. Agad siyang tumungo sa bayan ng Bagakay at naghanap ng taong magiging susi sa tagumpay ng kanyang plano. Kay ganda ng tadhana, napalapit siya sa kapitan ng Bagakay. Hindi siya nahirapan dahil halos magkasing edad sila at walang asawa ang kapitan. Dahil dito, nagkaroon siya ng pagkakataong makuha ang tiwala nito at malaman ang mga detalye na makakatulong sa madilim niyang balak. Nalaman ni Maris na maghahanda ang bayan ng Bagakay ng malaking salo-salo para sa piyesta. Agad siyang nagpresenta sa kapitan bilang tagapagluto. Wala namang pag-aatubili itong tinanggap ng kapitan dahil naisip nitong kakailanganin nila ng karagdagang tagapagluto sa dami ng kanilang ihahanda. Lumipas ang mga araw at dumating ang araw ng piyesta. Naging abala ang lahat sa paghahanda. Tanghali na nang matapos ang pagluluto ng mga pagkain. Sa pagkakataong iyon, lihim na pinulbusan ni Maris ng laso ng lahat ng pagkain, kasabay ng kanyang balak na paglipol sa mga taga-Bagakay. Sa pagsisimula ng piyesta, nagsimula ito sa talumpati ng mga namumuno sa bayan. Pagkatapos ng talumpati, nag-umpisa ang malaking salo-salo. Sabik ang mga tao na kumain dahil ito'y taunang tradisyon sa kanilang bayan. Ngunit walang kaalam-alam ang mga tao sa trahedya na naghihintay sa kanila. Pagkatapos ng kainan, unti-unti nang bumagsak ang mga tao. Isa-isa silang bumula ang bibig at natumba. Walang nakaligtas. Bata, matanda, lahat ng kumain ay namatay. Tanging si Maris lamang ang natirang nakatayo. Maya-maya pa, dumating ang mga anino. Isa-isa silang pumasok sa mga katawan ng mga nalason. Magaling, Maris.
sabi ng pinuno ng mga anino. Ngayon, matatamasa na namin ang buhay sa ibabaw ng lupa. Ngayon, ibigay mo sa akin ang batong makakabuhay. Mariing sagot ni Maris, ibabalik ko na ang pamilya ko sa buhay. Heto ang bato, sagot ng pinuno ng laman lupa. Umalis ka na at puntahan mo ang puntod ng iyong pamilya. Ilapat mo ito sa kanilang mga katawan at babalik sila sa buhay. Agad kinuha ni Maris ang bato at umalis. Samantala, muling umangil ang pinuno ng mga laman lupa. Ngayon, oras na upang makihalubilo tayo sa ibang mga tao at puksain ang sino mang magiging banta sa ating lahi. Utos nito sa kanyang mga tauhan. Sa ngayon, si Waray ay naghihintay pa rin ng lancha patungo sa isla ng Rizal upang protektahan ang pamilya ng kanyang pinsan. Ngunit gabi na at wala pa ring lancha ang dumadaong. Unti-unti nang nagsisiuwian ang mga tao mula sa bulungan. Samantala, si Nanay Rosa ay hindi na bumalik sa Bagakay. Nanatili na lamang siya sa di kalayuan. Tahimik na nakatanaw kay Waray. Umaasang maliligtas nito ang kanyang pinsan. Sa kabila ng kanyang takot, tila nag-aalala si Waray. Madilim na ang paligid at wala pa ring dumadating na lancha. Litong-lito na siya, kaya napagpasyahan niyang puntahan si Nanay Rosa. Sa hindi kalayuan, natanaw ni Waray ang isang nakagigimbal na tanawin. Si Nanay Rosa ay pinagtutulungan ng mga kalalakihan, halinhinang pinagtataga. Nanay Rosa! Sigaw ni Waray habang mabilis na tumatakbo upang tulungan ang matanda. Ngunit huli na ang lahat. Gutay-gutay na ang katawan nito at wala ng buhay. Galit na galit. Si Waray, sinubukan niyang hanapin ang mga gumawa ng karumal-dumal na krimen. Sa kanyang paghahanap, natanaw niya ang paparating na lancha. Agad niya itong tinahak, ngunit nanlumo siya nang makita kung sino ang sakay. Si Waldo, ang kanyang kumpare, ang nasa unahan, may dalang itak, kasama ang mga kalalakihang duguan ng mga damit. Malakas na sumigaw si Waldo, "Paring Waray, pinatahimik ko na ang pinsan mo. Patay na silang lahat at ikaw naman ang isusunod ko." Nanginig si Waray sa takot. Tumalikod siya at tumakbo sa kahit anong direksyon. Wala na siyang iniintindi. Sa kanyang pagtakbo, itinali niya sa katawan ng puting tela at isinuksok sa kanyang bewang ang talim na dala. Ngunit sa kanyang pagmamadali, nahulog siya sa bangin. Sa kanyang pagraga sa pababa, bumalot sa kanya ang puting tela at siya'y nawala ng malay. Samantala, dumating ang mga dunganan at hinanap si Waray. Naglibot sila sa paligid, ngunit tila bigla siyang nawala sa kanilang paningin. Sa bandang huli, umalis na lamang ang mga ito. Habang natutulog si Waray, bigla siyang napunta sa isang kakaibang mundo. Isang daigdig na puno ng mga babae na nakabalot ng iba't ibang kulay ng tela. Sa gitna ng mga ito, nakita niya si Nanay Rosa. Marahan niyang tinanong ang matanda, "Lola, ano po ang gagawin ko? Paano ko malalabanan ang mga laman lupa ngayon?" Ngumiti si Nanay Rosa at sinagot siya, "Magtiwala ka sa sarili mo, Waray. Lakasan mo ang iyong loob. Gamitin mo ang puting tela at ang talim. Sumali sa usapan ng iba pang mga babae. Kami ang mga babaylan ng Norte," sabi nila. "Waray, ikaw ang tanging pag-asa na makakagapi sa mga anak ng dilim." Bigla na lamang nagising si Waray mula sa kanyang panaginip. Tumayo si Waray na tila alam na ang kanyang gagawin. Umaga na kaya't malinaw na sa kanya kung saan siya pupunta, sa bayan ng Bagakay. Habang naglalakad, hindi niya napansin na nasa likod na pala niya sina Waldo, kasama ang iba pang kalalakihan. Ngunit dahil balot siya ng puting tela, hindi siya napansin ng mga ito. Nakatitig lamang ang mga kalalakihan sa malayo. Animoy walang kamalay-malay sa presensya ni Waray. Naisip ni Waray na ito na ang tamang pagkakataon upang tapusin ang mga gabunan nang hindi nila nalalaman. Tahimik siyang pumunta sa likuran ng grupo. Balak na isa-isang gilitan ng mga ito. Nagtagumpay si Waray sa kanyang plano. Isa-isa niyang ginilitan ang mga gabunan hanggang sa si Waldo na lamang ang natira. "Labas ka kung sino ka man, papatayin kita." Sigaw ni Waldo habang galit na iwinawasiwas ang kanyang itak sa ere. Maya-maya, bumuwelo si Waray at sa isang mabilis na galaw, pinutol ang ulo ng kumpare. Bumagsak ang katawan ni Waldo sa lupa, ngunit sa kabila ng sugat, walang umagos na dugo mula sa katawan nito. Nagulat si Waray nang bigla na lamang naglaho ang mga katawan ng mga gabunan. Hindi na nag-aksaya ng oras ang binata. Naglakad siya patungo sa bayan ng Bagakay. Sa di kalayuan, narinig niya ang isang malakas na angil. Baka ang pinuno na iyon ng mga laman lupa. Bulong niya sa sarili. Pagdating sa bayan,
Nakita niya si Nanay Maris na naglalakad habang may hawak na kung anong bagay. Nilapitan siya ni Waray. Napaatras naman si Nanay Maris nang makita ang binata na nakabalot sa puting tela. Ngunit hindi nagdalawang isip si Waray. Tinabas niya ang leeg ng matanda. Bigla itong umulan ng dugo mula sa katawan ng ginang na bumagsak sa lupa. Naguluhan si Waray dahil sa napakaraming dugong tumalsik sa kanya. Subalit agad siyang bumalik sa kanyang ulirat. Malinaw ang kanyang misyon, ubusin ang lahat ng gabunan sa Bagakay. Nagmadali siya at muling naglibot sa bayan. Habang naglalakad, napansin niyang napakatahimik ng paligid. Tila napaghandaan ang kanyang pagdating. Maya-maya, may mga tumakbong kalalakihan at biglang winasiwas ang kanilang mga bolo sa direksyon niya. Isa sa mga ito ang nakatama sa kanya. Napansin niyang maputik ang daan na waring sinadya ng mga ito upang matukoy ang kanyang lokasyon. Wala kasing paningin ang mga kalaban sa kanya dahil sa suot niyang puting tela. Nakaisip si Waray ng paraan upang maloko ang mga gabunan. Pumasok siya sa isang bahay at nagpalipas ng oras hanggang magtanghali. Nang magkaumaga at natuyo na ang basang daan sa sikat ng araw, lumabas si Waray mula sa bahay. Ang galit ay sumik sa kanyang mata. Nakita niyang nag-aabang na ang mga gabunan sa kanyang paglabas. Walang awa niyang pinaggilitan ang mga ito, isa-isa. Nang maubos na ang mga gabunan, biglang lumabas ang kapitan ng baryo, may dalang baril. Kung sino man ang tumulong para mapatay ang mga laman lupa, maraming salamat sa iyo. Pwede ka nang magpakita, hindi ako kaisa sa kanila, sabi ng kapitan. Naramdaman ni Waray ang ginhawa ng tapos na laban. Lumabas siya at nagpakita sa kapitan. Ngunit, bago siya nakapagsalita, bigla siyang binaril ng kapitan. Isa kang hangal, sigaw ng kapitan. Kung akala mo matatalo mo kami, nagkakamali ka. Isa ka lamang hamak na tao, hindi ikaw ang puputol sa misyon namin. Nagbago ang itsura ng kapitan, isa pala siyang laman lupa. Ngayon mamatay ka, dagdag pa nito. Pinagbabaril siya hanggang mamatay. Bumagsak ang katawan ni Waray sa lupa, umaagos ang kanyang dugo. Maya-maya, biglang nagbago ang kamalayan ni Waray. Bumalik siya sa kanyang kabataan. Tahimik ang buhay ng pamilya ni Waray sa Samar. Ngunit napag-isipan nilang lumipat sa Masbate upang bisitahin ang mga kamag-anak. Hindi nila alam na isang malupit na trahedya ang naghihintay sa kanila. Nilason ng malalayong kamag-anak nilang si Maris, ang mag-asawa ni Waray. Nang malaman ng mga taga-bulungan na kamag-anak si Waray, agad nilang sinugod ang pamilya ni Maris at pinatay ang asawa at anak nito. Sobrang bata pa ni Waray noon at labis na nalungkot. Mula noon, sa bulungan siya lumaki kasama ang mga kamag-anak, ngunit naging mapag-isa. Hindi siya mahilig makisalamuha at mula sa kanyang karanasan, natutunan niyang hindi magtiwala sa sinuman. Dahil sa nangyari, namatay ang mga magulang ni Waray. Nagtrabaho siya bilang kargador at natutulog sa pwesto ng amo niya. Tanging si Bert lang ang madalas niyang kausap, maliban na lang sa mga kamag-anak. Pero kapag nagbigay ng pagkain tulad ng mais, hindi tinatanggap ni Waray, maliban kung mga damit o sapatos. Maingat siya, lalo na sa mga nakakasalamuha niya sa bulungan. Hindi siya nagtitiwala, ngunit mabait pa rin siya. Hanggang sa naputol ang kanyang panaginip, tumayo siya at napansin na wala ng tao at ang mga sugat na kanyang nararamdaman ay nawala. Nang makapan niya ang bulsa, natagpuan niya ang bato. Ito ang kinuha niya mula kay Nanay Maris. Ang bato na nagbalik sa kanya sa buhay. Nakabawi siya sa pag-iisip at naalala niyang may kailangan pa siyang tapusin. Kinuha niya ang tela at ang talim at naglakad patungo sa pinagtataguan ng pinuno ng mga laman lupa. Pagdating niya sa lugar, nakita niyang nabuhay ang mga pinatay niyang gabunan. Kaya napaisip siya, siguro nga, kailangan niyang patayin ang mga pinuno ng mga laman lupa. Pumasok siya sa bahay at nakita ang mga ito. Nakikipag-usap sa kanilang kalahi. Hindi agad nagpadalos-dalos si Waray at pinakinggan muna ang kanilang usapan. Dito niya nalaman na mapapatay ang buong lahi ng laman lupa kapag pinatay ang pinakapinuno nila at kailangan itong tagpasin sa puso dahil magkakonekta ang kanilang buhay. Hindi na nagatubili si Waray. Sinugod niya ang pinuno na nagbabalat kayo bilang kapitan. Tinarak niya ang talim sa puso nito at tinagpas ang leeg. Napaangal ang pinuno ng malakas dahil sa sobrang sakit. Dumating din ang mga gabunan, ngunit huli na. Umapoy ang katawan ng pinuno nila at di nagtagal. Umapoy din ang katawan ng lahat ng gabunan. Umangil sila habang tinutupok ng apoy.
Mabilis na lumabas si Waray at tumakbo hanggang sa makalabas ng Bagakay. Nagpunta siya sa daungan sa tabi ng bulungan at mula sa di kalayuan, nakita niya ang lancha na ginamit nila Waldo. Agad siyang umalis at nagpakalayo-layo. Tungkol naman sa bayan ng Bagakay, palaisipan pa rin sa mga kalayong barangay kung saan nagpunta ang mga tao. Tanging mga bangkay na lang ni Maris at mga nasunog na kabahayan ang natagpuan. Matagal na itong kwento at hanggang ngayon, wala nang nakakaalam ng tunay na nangyari sa lugar. Tanging si Waray lang ang nakakaalam ng lahat at siya ang nagsulat ng kwentong ito na ipinamana pa sa lolo ko. Ngayon, naisipan kong i-share ang kwento sa inyo. Kung napakinggan mo ito, magdasal ka pagkatapos dahil baka hindi ka nito patulugin at lagi mong maiisip ang mga nangyari sa kwento.